Parang parang nasa loob pa ako ng ano eh. Parang sa ilalim ako ng tubig. Yung aking pandinig hindi pa naka hindi pa naka-adjust, mga kapatid. So, sisikapin po natin na ganun pa man, sisikapin natin makapaglingkod na maayos sa ating Panginoon. Ah, bagamat tayo ay kakaunti na nandirito sa face-to-face, ay ang Panginoon ay hindi naman tumitingin sa bilang. Hindi tumitingin sa bilang, kundi tumitingin sa puso. Ang tinitin ng Panginoon yung pusong handang maglingkod, sumamba, magbigay ng papuri at magluwalhati sa Kanya. At kahit tayo po ay kakaunti dito sa face-to-face at ganun din po sa online, ay wala pong problema mga kapatid. No? So, hindi po ako masyadong, ipagpaumanhin niyo po at hindi po ako nakapag-prepare na kaninang madaling araw lang po ako dumating. At ang aking lesson po na ibabahagi ay balik po muna ako sa old school ngayon mga kapatid. Sulat ko po sa ating whiteboard. Ang ating pong pag-aaralan ay ayan po ang ating ayusin ko po para makita po na ating mga kapatid na nasa online. Kita kaya parang hindi naman. Parang hindi nakikita. No? Yung liwanag. Ang atin pong tekstong pag-aaralan mga kapatid sa umagang ito ay atin pong makikita dito sa Matthew chapter 6 verse 25 to 34. Ito po ay uh, part nung the greatest sermon ever preached, no? Yung Sermon on the Mount kung tawagin. Ito po yung sermon na ibinigay ng ating Panginoon. No? Ito po ay ating mababasa Matthew chapter 5, tatlong chapter po ito, Matthew chapter 5, chapter 6, and chapter 7. At kung inyo pong natatandaan, in the previous, kahit nung nakaraang taon, nagdaang mga taon, tinalaki na po natin yung Matthew chapter 5, yung Beatitudes. At natalakay na din po natin yung ibang mga parte po nito. So, ang ang atin pong titingnan ngayon ay yung portion po, no? Yung portion ng Matthew chapter 6 from verse 25 hanggang sa huling verse ng chapter na ito, which is verse 34. At kung meron po kayong mga Biblia mga kapatid, ay samahan niyo po ako na buklatin dito po sa Matthew chapter 6. Ang sabi po dito ng ating Panginoon po ang nagsasalita dito. Sabi ng ating Panginoon, therefore, I say unto you. Sa Tagalog po, kaya nga, sinasabi ko sa inyo. Therefore, sabi po, yun po yung umpisang talata ng verse 25. Uh, natutunan ko po Brother Jim na kapag ka nakabasa ka ng therefore, ang sabi niya, you have to look and see what it is there for. Sa mga nag-aaral po, alam naman po natin na kapag ka nagsabi kang therefore, ito ay konklusyon.
Kaya nga po yung redundant na yung I therefore conclude. Redundant po yun. Balik po tayo sa ating lesson. Ano? Ito po ay conclusion ng verse 19 to 24. Verse 19 to 24, kung atin pong titingnan, and we don't have time to study this context, itong mga verses na ito, diyan po sa verse 19 to 24, ay tinatalakay ng Panginoon yung tinatawag na heavenly treasures versus yung worldly treasures. Di ba? Sabi ng Panginoon dyan, verse 19, huwag kayong magtipon ng kayamanan sa lupa. So, kung pag-aaralan po natin yan mga kapatid, yung verse 19 to 24, ang tinatalakay niya ng Panginoon, yung pag-iimpok ng kayamanan. At kanya ng ating Panginoon, huwag kayamanan sa lupa. Worldly treasures. In contrast, ang sabi ng Panginoon, ang inyong pagsumikapan ay yung mag-impok ka, magtipon ka ng kayamanan sa langit na doon hindi sumisira kahit ang tanga, kahit ang kalawang, at doon hindi nanguhukay at hindi nagsipagnakaw ang mga magnanakaw. So, ito po yung basis ng kanyang sinasabi na, therefore, balik po tayo doon sa verse 25, sabi niya, therefore, I say unto you, take no thought for your life. Sa NIV translation po ang sabi doon, do not worry. Verse 25, sabi niya, do not worry. Therefore, sabi ng Panginoon, kung ang pinili ninyo ay yung heavenly treasures, sabi ng Panginoon, do not worry. Huwag kayong mga balisa. Alam po ninyo mga kapatid, kung babasahin po natin ito, verse 25 to 34, 3 times pinanggit ng ating Panginoon yung phrase na do not worry. Ibig po sabihin, kapag ka ang bagay inuulit-ulit, ini-emphasize, binibigyan ng diin. Ito po ang binibigyan ng diin ng Panginoon. Huwag kayong mga balisa, do not worry. Naturalmente po sa tao ang mag-worry. Hindi po ba? Tayo po, what do we worry about? Tinalakay ng Panginoon dito. Sabi niya, do not worry about your life. What you shall eat or what you shall drink, nor yet for your body what you shall wear. Is not life more than food and the body more than clothing? Yun ang sinasabi ng ating Panginoon. Ito po ang kadalasan na winuworry ng mga tao yung pagkain. Takot magutom. Meron ka, katatapos pa na mag-breakfast, iniisip na, ano kaya kakainin natin mamayang tanghali? Ano kaya kakainin natin mamayang? And sometimes we worry about the future, no? Ano kaya ang magiging natin? We worry about everything. Sabi ng Panginoon, huwag kang mga balisa.
Ito po mga basic ano to eh. Pagkain, iinumin, at saka isusuot. Eh sa amin po mga lalaki, hindi naman po masyadong concern yung isusuot eh. Di ba? Sa mga babae yan, ano yan, maano sa mga isusuot. But anyway, mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, huwag kayong mga balisa kung ano ang inyong kakainin, ano ang inyong iinumin, o ano ang inyong isusuot. Hindi baga mahigit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan ay sa pananamit. Ibig sabihin ng Panginoon, ang hindi naman sinasabi ng Panginoon na pabayaan na natin yung ating sarili. Ang sinasabi ng Panginoon dito is yung priority o yung focus. Kung ang priority mo sa buhay ay yung sarili mong, yung temporary physical nature mo, mag-worry ka talaga. Bakit takot ka magutom? Anong kakainin ko? Anong iinumin ko? Anong isusuot ko? It's because when you worry about yourselves, you are not looking at heavenly treasures. Yung focus mo nandito lang sa temporary. No? Yung mga panandaliang pamumuhay dito sa mundong ito. Tuloy po natin mga kapatid ang basa. O ito po, sa verse 26, sa kasunod na verse, sabi ng Panginoon, masdan ninyo ang mga ibon sa langit. Oh, ito po, naalala ko yung lesson ni Brother Norby. O dito eh. Sabi ng Panginoon, masdan ninyo ang mga ibon sa langit na hindi sila nangagasik, ni nagsisigapas, ni nangatitipon man sa mga bangan, at sila'y pinakakaingin ang halaga ninyo kaysa kanila. No? Ito po, pinapakita ng Panginoon na tayo, na mga anak niya, ay mas higit na mahalaga kaysa sa mga ibon. Ang sabi ng Panginoon, yung mga ibon nga pinakakain ng inyong amang nasa langit. How much more kayo? No? If God provides for the birds, how much more to us? Kaya sabi ng Panginoon, huwag kang mag-worry. Hindi naman po sinabi ng Panginoon dyan na gayahin natin yung mga ibon. No? Baka isipin po ng sino man na ay di gayahin natin yung ibon. Yung mga ibon pala kahit hindi magtrabaho so na. Hindi po ganun. Hindi po yun ang sinasabi ng ating Panginoon. Bakit? Sabi nga ni Ibrahim, kala mo lang hindi nagtatrabaho, pero nagtatrabaho yan. Oh? Gumagawa din niya ng paraan para siya ay makakain. Naghahanap din siya ng makakain. Hindi naman yan nakatungangan na lang doon sa kanyang pugad at nag-aantay ng dumating yung pagkain. Hindi po ganoon. And even the Apostle Paul, doon sa kanyang uh, sa isa sa kanyang mga sulat, sinabi niya, yung mga ayaw magtrabaho, walang karapatang kumain. So para ikaw ay makakain, you have to work. But the point is, ang point po ng Panginoon dito is, ang focus natin hindi dapat sa ating paghahanap buhay para tayo ay makakain, makabili ng ating mga pangangailangan na mga basic needs natin. Na doon na lamang naubos yung ating oras sa pag-worry.
At ang sabi ng Panginoon, are you not much better than they? Hindi ba lalong higit ang halaga ninyo kaysa kanila? Hindi ba mas lalong valuable tayo sa Panginoon kaysa sa mga ibon? Ang tao ay ginawa sa image and likeness of God. We have already studied that in Genesis. In all of creation, mga kapatid, ang tao lamang ang ginawa ng Diyos sa kanyang larawan at wangis. Mas higit na mahalaga tayo kaysa sa mga ibon. Kaya ang ibon, hindi pinapabayaan ng Panginoon. Kaya kung anak ka ng Diyos, hindi ka din niya pababayaan. Meron akong, hindi ko lang matandaan kung kung, kung, kung saan mabasa yan. Pero who said this? No? I have been young and now I am old, but I have not seen child of God na namamalimos. Meron ba sa atin dito na namamalimos para lang tayo? Wala, di ba? Lahat tayo maayos na trabaho. Kaya ako po'y naniniwala na kung ikaw ay nagtitiwala sa Panginoon, no? You trust more in heavenly treasure or you live your lives seeking heavenly treasures rather than worldly treasures. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Kaya you do not need to worry. Tuloy pa natin mga kapatid. Sabi niya sa verse 27, at alin sa inyo ang sa pagkabalisa ay makapagdaragdag ng isang siko sa sukat ng kanyang buhay? Sino ba sa atin na sa pag-worry natin, madadagdagan yung ating height? No? Wala. Wala po. Ibig sabihin, useless po ang pag-worry. Bakit? Wala naman ito nagagawa. It doesn't add anything to our spiritual or emotional nature. Wala po. Lalo lang yan, nagpapalayo sa atin sa Panginoon. Lalo lang yan nagpapababa o nagpapabawa sa ating pananampalataya. Verse 28. At tungkol sa pananamit, bakit kayo nangababalisa? Wariin ninyo ang mga liryo sa parang kung paano nagsisilaki, hindi na nagpapagal, hindi na nagsusulit man. Gayon may sinasabi ko sa inyo na kahit si Solomon man sa buong kalwalatian niya ay hindi nakapaggayak ng gaya ng isa sa mga ito. Sabi ng ating Panginoon, tingnan nyo nga yung mga liryo, yung mga halaman, lilies, no? Lilies of the field. Look at the lilies of the field. How they grow. They toil not, neither do they spin. And yet I say unto you that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Kung paano yung mga damo na yan, dinaramtan ng Panginoon ng kanyang ng ganda. Sabi niya sa verse 30, ngunit kung pinararamtan ng Diyos ng ganito ang damo sa parang, na ngayon ay buhay, at sa kinabukasan ay igagatong sa kalan, hindi ba lalong-lalo na kayong pararamtan niya o kayong mga kakaunti ang pananampalataya? Sabi ng ating Panginoon, kung yung mga damo nga ay dinaramtan ng Panginoon. Kayo pa na anak ng Diyos? Kayo po ba nakakita na ng anak ng Diyos na
na walang damit, punit-punit ang damit. Ako po, in my 50 years of existence, hindi pa ako nakita ng anak ng Diyos na walang maisusuot na punit-punit ang damit. Huwag ka lang mag-inarte na ano, di ba? Baka naman sasabihin mo, ano kaya ang aking isusuot? Pero ang iniisip mo is mga branded clothing. No? I'm not saying, mga kapatid, na mali po ang magsuot ng ganun. What I am saying is, if that is the focus of your life, no? Na magagara ang iyong mga isusuot, mga mga masasarap at mga ano yung mga pagkain na iyong kakainin. Aba, iba yung focus mo. Iba yung priority mo. Wherefore, sabi niya, if God so clothe the grass of the field, which today is, and tomorrow is cast into the oven, shall He not much more clothe you? O you of little faith? O yun po yung importanteng makita natin dito. Worrying shows our lack of faith. Pinapakita po dyan na ang ating pananampalataya ay kulang. Bakit? Nababalisa ka eh. Parang wala kang tiwala sa pangako ng Panginoon. Mamaya po, darating tayo doon sa pangako. Meron pong pangako eh. Sa pagpapatuloy, sabi ng Panginoon, kaya huwag kayong mga balisa na mga nagsasabi, ano ang aming kakainin, o ano ang aming iinumin, o ano ang aming daramutin. Sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga hintil. Yamang talastas ng inyong Ama sa kalangitan na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Alam ng Diyos kung ano ang ating basic needs. And as we have seen in the previous verses na ating binasa, God provides. God provides. Eh yung mga ibon nga, pinoprovide niya ng pagkain. Yung mga damo, pinoprovide niya ng damit. How much more tayo? No? Sabi niya, for after all these things, do the Gentiles seek? Kung i-apply po natin itong pananalitang ito sa ating panahon ngayon, etong Gentiles, ito po yung mga tao na nasa mundo. These are the people of the world. The people who does not have God. Sabi natin, Panginoon, yung mga tao na nasa mundo, they seek worldly treasures. They are of the world. That is what they seek. Primarily, yung mabusog yung kanilang sarili, yung kanilang mga layaw, yung kanilang mga lust. Yun ang kanilang number one priority. Yun ang kanilang focus sa kanilang buhay. Sabi natin, Panginoon. Sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga higit. Ang mga bagay na ito, pagkain, inumin, pananamit, and all the temporary things of this world, ang mga bagay na yan ang pinaghahanap ng mga taong makasanlibutan. Pero sabi natin, Panginoon, alam ng inyong Ama ang inyong kinakailangan.
Your heavenly Father knows that you have need of all these things. Kung paano pinoprovide ng Panginoon ang pagkain ng mga ibon, kung paano pinoprovide ng Panginoon yung damit ng mga damo. That is also how God will provide our needs. Kaya, huwag po tayong mabalisa, mga kapatid. We do not have to worry. Sabi dito sa verse 33, ito po, one of the verses na nauna kong na-memorize growing up. And maybe, and I know, mga kapatid, alam na alam nyo din ito. Matthew 6, pagka sinabing Matthew 6:33, you already know this verse. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag. See, ang sabi ng Panginoon dito, hanapin mo muna ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Yun ang magiging unang focus natin. His kingdom and His righteousness. And the promise is all these things, sabi ng Panginoon, shall be added unto you. Ano yung all these things na yun? Yun po yung mga binanggit ng mga naunang verses. Kakainin, iinumin, dadamitin. No? And you know po, if you are focused on God's kingdom and His righteousness, mawawala yung focus mo doon po sa mga bagay na ano yung kakainin, what to drink, ano yung mga basic necessities sa buhay. Kapag ka dito nakapokus ang iyong buhay, ang iyong pag-iisip, naturalmente mga kapatid, mag-worry ka. But if you are focused on the kingdom of God and His righteousness, you are focused on heavenly treasures, ang promise ng Panginoon, idadagdag sa iyo ito. Kaya you do not need to worry. Kaya sabi niya sa verse 34, and this is the last verse, kaya huwag ninyong ikabalisa ang sa araw ng bukas, sapagkat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kanyang sarili. So, kapag nasa kaarawan ang kanyang kasamaan, take therefore no thought for things of itself. Sufficient unto the day is the evil. Huwag mo namang problemahin yung mga darating na araw. Ito na po na harapin mo. Ipasa-Diyos mo na yun. Because if you are living your life of faithfulness to God, may trabaho kang maayos, sinasaliksik mo, hinahanap mo ang kalooban ng Diyos, hindi ka magkukulang. Ipoprovide sa iyo ng Panginoon ang iyong pangangailangan. Basic needs. Basic needs, mga kapatid. So, we do not need to worry. Yun lamang mga kapatid ang gusto kong ibahagi sa ating Bible study sa umagang ito. And since this is Bible study, I will entertain questions. Meron po bang katanungan or additional
inputs, Brother Gary o ibang mga kapatid. Anong mga clarification, no, sa ating napag-aralan? No, brother. Yung 6:35 to 30, di ko siya nagtutulong na maging tamad ka. Kundi ESP siya has the initiative to do it. Because God already provided everything we need. All you have to do is to take initiative. Get it. Okay. Tama po yun, no? Yung sinabi ni Brother Gary. Hindi tinuturo ng Panginoon dyan na maging tamad. Oh. Yung mga ibon na example eh. Ang ibon eh, hindi naman makakakain kung hindi yan maghanap ng pagkain. Pero, ang sa ano na yan, insignificance ng ibon na yan, kinakalinga ng Panginoon. How much more sa atin na tayo ay ginawa sa image and likeness. Kaya, sana po, no, ano sa atin ng aral na ito na huwag tayong mag-worry. Basta ipasa Diyos natin yung ating mga cares sa buhay at patuloy tayong magtiwala at saliksikin ang kanyang kingdom and His righteousness. And all these things will be given to us or will be added to us by God. Tayo po awit ng isang hymno. Si Hubert na siguro kasi tapos na si Will at saka si Tanya. Tayo po awit ng isang hymno